Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning po sa ating lahat. Good morning po. So, umaga nito, muli tayo magkakasama-sama. Welcome po tayo. Ito po si Pastor Walter. Ako naman po si Attorney Bern para po kami po ang inyong mga host ngayong umaga sa Daily Life Sharing Devotion. Morning Devotion. And in behalf of the House of Christ Church Parañaque at sa ating senior pastor, Pastor Dong and Pastor May, kami po ay muli bumabati sa inyo ng blessed morning sa lahat po ng ating pong mga kaabangers at ka-DLS. Ang aga ni Ate Emerald. Good morning, Ate Emerald. From London. From London. Yan, ang ating solid DLS. Ayan. So, itong ating pong ito pong programang ito ay talagang Lori, good morning. Yan, Ate Flory. Yan. This is si Ate Rose. Yan. Yes. Bago tayo mag-umpisa, Pastor, ay manalangin muna po tayo. Manalangin na habang dumadating ang ating mga kaabangers. Sige po, tayo manalangin. Father God, we thank you this morning, O Lord. Yes, thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa panibagong umaga, sa panibagong kalakasan, sa kapahingahan, Panginoon, sa buong magdamag. At sa amin ngayon, paggising, Lord, Ikaw at ang iyong mga salita, ang aming patuloy na kapiling, O Lord. Panginoon, kayo po ang patuloy na gumabay at pumagitna, Panginoon, sa aming pong magkakapatid dito sa iyong programa na ito. Panginoon, maraming salamat po. Patuloy niyo po kaming gabayan and declare the victory, O Lord, of this program. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 At ano nga ba ang ating pag-uusapan ngayon? Yes, ngayon po umaga, ang ating pong Bible reading ngayon ay magmumula sa aklat ng mga sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Chapters 4 and 5. Kabanata 4 and 5. Yeah. Yan. So, kung kayo po ay makikisabay sa atin pong Bible reading, ay buksan na po natin ang ating mga Bible sa Pagandang Balita Bible. Dali lang. Batiin muna natin sila. Wala tayo ay bumati muna. Bago po tayo magbasa, batiin po natin si Ate Yogi. Hello, Ate Yogi. Ate Yogi. Hallelujah. Good morning po. Good morning po. Good morning po. Mga ka-abangers. Share na po. Yan. Amen. Sister Josephine Tabliso. Nanay Shoni at Yensa. May pasok na uli sa inyong lugar. Magulo na ulit ang mga bata. Yeah. Yes, Lord. And expected na nandito na sila, Pastor Dom, ano? Expected na kagabi ang biyahe nila. Siyempre naman, pahinga naman muna. Pahinga muna sila. Amen. Digna pinili. Yan. Also from London. No? And Ate Emerald, nandito na rin. Amen. Amen. Yan. Sige po. At para mas marami po ang mabless at makarinig, no? At makapanood, makarinig ng salita ng Panginoon. Ano po? Nating kalimutan, tag. Share. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Sige po, at samahan niyo po. Ayan, si Sister Sally. Andiyan na rin po si Sister Sally. Ano po? Morning, Ate Sally. Ayan. Amen. Ayan. Ayan. Kaway. Sabi ni Ate Yogi. Ate Yogi, kahapon sila Ate Yogi at si Sister Maricar ang nagturo. Ano? Nanay Astor, Carol Astor, good morning po. Ayan. Yakap niyo po ako sa ating apo, Amari. Amen. Amen. Sige. Samahan niyo po kami sa ating pong Bible reading sa umagang ito. Ito po ay sa Efeso 4, Kapitulo 4, Chapter 4 and Chapter 5. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, sa pagbasa ng iyong mga salita. Amen. Ang pagkakaisa sa Espiritu. Amen. Aklat ng mga taga-Efeso, chapter 4. Kaya't ako,
na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Amen. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon, at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensyahan sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Amen. May iisang katawan at iisang Espiritu. Nasa na ba? Tulad ng may iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Tayo'y may iisang Panginoon, isang pananampalataya at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa kailalimang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng mga nilikha. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba na may pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia, hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinglang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasuan ay magiging iisang katawan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Amen. Ang bagong buhay kay Kristo. Verse 17. Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan, kaunti man lamang. Wala na silang inatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling. At tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo.
Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo ay makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. At huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen. Amen. Yan ang salita ng Panginoon, no? Sa chapter 4. Ituloy po natin sa chapter 5, ng Epeso. Ito po ay mamuhay ayon sa liwanag. Ephesians 5, verse 1. Dahil kayo'y mga anak na, minamahal ng Diyos, tularan nyo siya. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Verse 4, huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay, o sakim sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Wow. Kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Verse 6. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangatwirang walang kabuluhan sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napopuot sa mga suwail. Kaya't huwag na kayong makikisama sa kanila. Dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na. Praise God. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. Verse 9. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Pag-aralan niyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Sa halip ay ibunyag nyo ang mga iyon. Kahiya-hiya mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Verse 13. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag, kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan, at liliwanagan ka ni Kristo. Verse 15, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Verse 16, samantalahin nyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal. Unawain nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi iyan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno,
at mga awiting spiritual. Buong puso kayong umaawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos ng ating Ama, na ating Ama, dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 21, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili niyong asawa tulad ng pagpapasakop niyo sa Panginoon. Verse 23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Verse 24, kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Verse 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Verse 27, ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anumang dungis ni kulubot man upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Verse 28, gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Amen? Amen. Verse 29, walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan, gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Verse 32, ito ay isang dakilang hiwaga na aking inihahayag tungkol sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Kaya kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa. Amen. Yan po ang salita ng Panginoon. Thank you, Lord. Praise Salamat po. Amen. Salamat po sa iyong mga salita. Amen. Mga kapatid, tayo po ay ma-excite sa topic na ito ng Efeso. Ephesians 4 and 5. Sapagkat napaka-relevant, Pastor, napaka-relevant ng mga kabanatang ito sa ating buhay Kristiyano. Tama. Sa ating buhay bilang mga mananampalataya ni Kristo. Amen. So, ito na yung ating bagong buhay. Diba? Tayo ay tumanggap kay Kristo, tayo ay nabuhay na uli sa Espiritu, at tayo ay mabubuhay na bilang mga nabubuhay kay Kristo, mga Kristiyano. Ano po bang ibig sabihin ng ating buhay Kristiyano? At may dalawang tema po, ang Kabanata 4. Pastor. Ang unang tema po nito sa umpisa ay pinag-uusapan ang pagiging iisang katawan natin kay Kristo. Amen. O yung unity. At Spirit. ang pangalawa pong parang dalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Yung pangalawa ay tungkol sa spiritual maturity o yung yung ating new life na tinatawag. Kaya mga kapatid, para tayong mag-new believers class ngayong umaga, ha? I-review natin ang ating new life. Kasi ito po ang tema ng Ephesians 4 na tumatawid hanggang Ephesians 5, which is the new man. So yung unang bahagi po, yung unity, napakahalaga po para sa ating simbahan bilang iisang katawan ni Kristo, hindi lang po sa The Hub of Christ Church or sa Habitation of United Believers of Christ. Napaka-relevant po nito sa atin.
kundi pati na rin po sa iba't ibang mga simbahan. Dahil iisang katawan lang naman po tayo. Hindi po tayo dapat nililimitahan ng mga building o ng mga pangalan ng simbahan. Dahil lahat po tayo ay Kristiyano at lahat po tayo ay anak ng Diyos. So, mahalaga po na tayo po ay magkaisa. At ang pagkakaisa na ito sa ating simbahan ay nanggagaling din naman po sa Diyos, Pastor. Tama. Binigay din po sa atin The ang Spirit. unity na ito bilang work of God. Nandun po yan sa Romans 15, verses 5 to 6. Sabi doon, nawa ang Diyos na nagpapalakas at nagbibigay sa atin ng pag-asa ay tulungan kayong mamuhay ng may pagkakaisa bilang mga tagasunod ni Kristo Jesus. Sa ganoon, sama-sama kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. So yung unity na yan, sabi dyan sa Ephesians 4, we must be diligent. We should strive. Pagsumikapan po natin, make every effort to keep the unity and preserve it. Paano natin gagawin yun? Sinabi din yun dyan. How? Sabi po, be humble, be gentle, be patient with one another, bearing one another in love. Siguro kahit na parang hindi nakaibig-ibig, Pastor, nakakainis na, nakakapikon na, wag po tayong mag-aaway. Because let us always remember that the enemy is always diligent din sa paghahanap ng butas na tayo ay pag-away-awayin, to disunite us, to divide us, to damage the body of Christ. So, sabi po sa Ephesians 4, be humble, be gentle always, be patient with one another, bearing one another in love. Remember that we are one body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism. Because we only have one God. One God, the Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. So grace be given to each as God apportioned them. Para po tayo makapag-serve from grace to grace. Sa Diyos din po nang galing ang grasyang ito. Yeah, kaya sabi po sa verses 8 and 9, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin po, Pastor, nang umakyat sila? Umakyat siya. Ang ibig sabihin daw po sa verse 9 ay bumaba muna siya sa kailalimang bahagi ng lupa. Anong ibig sabihin po nung bumaba siya sa kailalimang bahagi ng lupa? Sabi daw po sa Pedro 3:19-20, at sa kalagayan niyang espiritual nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo na hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noe. Sa panahong yun, matyagang hinintay ng Diyos ang pagsampalataya nila sa Kanya habang ginagawa ang barko. Ngunit 8 tao lang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig. So ang tanong po, itong 8 tao nung panahon ni Noah na nakaligtas dahil sa barko o sa arko, syempre namatay na rin sila bago pa namatay sa krus si Jesus Christ, diba? Paano sila maliligtas, Pastor? Saan po nagpunta yung kaluluwa ng mga taong namatay bago po nabuhay si Jesucristo, namatay sa krus at nabuhay na maguli? Diba ang kaligtasan? In Christ alone, by faith alone, through faith alone, by grace alone. So ano pong nangyari sa mga kaluluwa na nabuhay bago pa nabuhay si Kristo sa lupa? Ang sabi din po dyan, meron pong kailaliman ng lupa. So lahat po sila nagpunta sa kailaliman ng lupa. Kaya sabi po dun sa Ephesians 4, si Kristo ay bumaba pagkatapos na pong mamatay sa krus. Diba sabi 3 days po siyang bumaba sa Hades. Yun po yung Hades, yung Sheol. Yun po yung kailaliman ng lupa. Bumaba doon si Kristo at kinuha niya sila doon sa sinasabing paradise. Di ba yung isang katabi ni Christ sa cross?
Sabi sa kanya, Thief. today, you shall be with me in paradise. Ay, ibig sabihin, si Jesus, pupunta muna sa paradise. Yung paradise na yun, pastor, yung the bosom of Abraham in Luke. Chapter 16 ba yun? Yung kwento ng mayaman at yung kwento ni Lazaro. Na nandun yung mayaman sa impyerno o yun dun sa nagbabagang apoy. Kaya sabi niya, Abraham, Father Abraham, papuntahin mo si Lazaro dito, nakatabi mo dyan. At bigyan ng tubig ang aking labi na nag-iinit. Sabi ni Abraham, hindi kami makakalipat dyan kasi mayroong bangin. Yun yung tinatawag na kasam. Sila yung nasa paradise, yung mayaman ang nasa impyerno. So yung paradise yun, yung bosom of Abraham, kasama ni Abraham, lahat ng mga anak ni Abraham na namatay na, mga nag-sacrifice, mga nag-alay ng dugo, mga nag-alay ng mga dugo ng hayop, to become righteous, to repent, to clean up themselves, bago sila namatay. So sila po ay napunta doon sa bosom of Abraham. Sila po yung sinundo ni Jesus Christ bago siya umakyat sa langit. So nung umakyat po si Jesus Christ sa langit, yung ascension, kasama po ni Jesus, lahat sila sa langit. Yun yung sinasabi na doon pupunta. Kaya pagkatapos po ng resurrection ni Jesus, wala na po yung paradise na yun. Wala na pong natira doon. Ang natira na lang doon po ay yung apoy at lahat ng mga napupunta sa apoy. Kaya hindi po totoo yung sinasabing, anong tawag nila doon? Purgatorio. Wala pong purgatorio. Pag namatay na po, patay na. Ang iintayin mo na lang ay ang muling pagbabalik. Kumbaga may dalawang trip pala, pastor. Tapos na yung first trip. So yung mga nauna papunta ng langit. Yung second coming, ang second trip, doon po tayo pupunta. Kasama po natin si Jesus Christ. Amen. Kasi po, tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo. Pero bago tayo sumakay sa second trip, nandito tayo sa mundo. Meron tayong tinatawag na new life o yung born again kay Christ. At habang po tayo ay born again, binigyan po tayo ng Diyos ng mga apostle, kagaya ni Apostol Pablo, Amen. para po turuan tayo. Kaya meron tayong mga epistles, yun pong gabay na nanggaling sa mga apostle. Pag binasa mo sa Bible, sa New Testament, yan yung magsisilbing gabay sa atin, sa ating pamumuhay. Kaya sabi, di ba, ni Abraham kay doon sa mayaman, kung hindi, sabi niya kasi, papuntahin mo na lang po si Lazaro sa mga kamag-anak ko para hindi po malaman po nila na meron pong impyerno para ayusin nila yung buhay nila. Sabi sa kanila ni Abraham, meron namang mga scripture. So, at meron ding mga propeta, kagaya ni Moses, na makinig kayo sa kanila. Kung hindi sila nakinig sa mga propeta, at hindi sila naniwala sa salita ng Diyos, hindi rin sila maniniwala kahit mayroon pang nabuhay na mag-uli na nasag, na Lazaro na magsasalita sa kanila at magpapahayag ng mabuting balita. Yun naman yung evangelist. So, apostle, prophet, evangelist. At meron naman pong mga pastor na tagapagturo. So, mahalaga po. So, yung pong pastors and teachers, iisa po yan. Yung pastor po ay kailangan maging tagapagturo. Kasi laging sinasabi ni Pastor Walter, di ba? Kailangan may magturo para tayo ay makapakinig. Sa Romans. Dahil sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig, Romans 10:14. Romans 10:17. 10:17. Faith cometh by hearing. By hearing. So, paano tayo makakapakinig kung walang Magsasalita. pastor na magtuturo? Walang mensahero. So, Yun kagaya po ko, nung sa ako Romans po ay 4. bagong tumanggap nung 2015, ako po ay uhaw na uhaw at sipag na sipag naman po ang ating Pastor Dong na magturo, Praise God. Amen. At ako naman po ay nakinig, nakinig. Sa ano lang pamamagitan natin, po. i-add ko lang no, para clear sa kanila. Yung binabanggit po ni attorney na dapat po ay makikinig tayo, no po, dahil ang pakikinig, diyan nag-uumpisa ang paglago ng yung At pananampalataya. kagaya ngayon. Katulad po ngayon, yung 42 na nandito, no, pinagpala po tayong lahat. Yes. Kapatid, sabi po sa Romans 10:17, faith cometh by hearing,
and hearing by the word of God. Ano po? Ang tanong, paano ka makakarinig kung walang magsasalita? At, ang pangalawa, paano ka naman makakapakinig kung hindi mo bibigyan ng pagkakataon ng iyong sarili na makinig? So, dalawa. Saan hinango na kailangan may mensahero? Sa Romans 10:14. Sabi po sa Romans 10:14, paano ang makakakilala ang mga tao? Paano sila makakapanampalataya? Paano sila maniniwala na may magliligtas kung walang mensahero? No? Sa Romans 10:14. So, kaya kailangan po talaga maliwanag sa atin, no? Na may magsasalita sa ating mga buhay at ang ating pong mga sarili ay kailangan matutong makinig. Ang ating puso ay kailangan matutong mapihit. Po, sabi po yun sa Malakay, ano po? Sige po, tuloy nyo na. Kaya napakahalaga po ng ating new believers class. Diba, bago po tayo nagpapabaptize, meron pong itinuturo ang ating mga kapatid na new believers class. Makapakinig po tayo upang tayo ay lumago sa Espiritu. Ang paglago po sa Espiritu, ang siyang nagpapalago din po sa church o sa simbahan. Yeah. Dahil po, kapag ang simbahan po ay malusog, healthy church, ang bawat pamilya, ibig sabihin po nito ay lumalago. So, lumalago po tayo, bawat isa in the Spirit. And hindi lang po ibig sabihin ng paglago ay dumadami ang mga ulo o mga tao na pumapasok sa simbahan. Mahalaga din pong paglago ng bawat kapatid natin ay lumalago in the Spirit. Yes. And habang tayo ay lumalago in the Spirit, nagkakaroon po tayo ng kagustuhan na mag-serve. Mag-serve at mag-build ng church. And all together, we are given, di ba? Ang service is from grace to grace. Kung anong grasya mo, doon ka. Kung magaling kang kumanta, doon ka sa worship team. Kanina nabanggit, di po ba? Diba? May prophet, may pastors. Kung magaling ka magturo, di doon ka sa education ministry. Di ba? Kung magaling kang maglinis ng bahay, pwede mo rin linisin ang bahay ng Diyos. Diba? Kasi kung walang maglilinis, di dudumi at babaho. Kaya kanya-kanya po tayong kilos. Tama. Kanya-kanya tayong galaw. In the unity isang of our katawan, faith. diba? Yes. Isang katawan na may kanya-kanyang function. Ang kamay, magpakakamay. Ang balikat, magpakabalikat. Ang paa, magpakapaa. Ang tuhod, magpakatuhod. Talagang, sabi nga, kung ang bawat isa'y kikilos ayon sa kanyang purpose, no, ang church daw po'y healthy. Diba ganun din ang katawan ng tao? Imagine niyo, kumikilos lahat, nakalaylay lang yung kaliwa mong kamay. Tingin mo, kaya lilusog yung kaliwa mong kamay. Kaya, bigyan ko lang ng diin yung mga kapatid, yung binanggit ni attorney kanina. It's kung bakit gustong sirain ng kalaban ang pamilya. Okay po, yung binabanggit ni attorney about strong church. Sino ba ang nasa church? Tao. Sino-sino yung mga tao na yan? Yan ay pamilya. Okay po. So, kaya gustong agawin ng kalaban ng ating mga atensyon, ang puso, ang iyong kaluluwa. Bakit? Kasi kapag napahina ng kalaban ang isang tao sa spirito, panalo siya. Pag mahina ang spirit mo, pupunta ka sa church, mahina ka. Di ba? Kaya ang gusto ng kalaban, sirain ang buhay ng bawat pamilya. Kaya mga kapatid, be aware. No? Kung sinong dapat unang matutong magturo sa ating mga anak, walang iba kundi tayo mga magulang. At paano magtuturo ang magulang kung hindi siya marunong magbasa ng Biblia at marunong makinig? Nais nating maging maayos ang susunod na henerasyon? Amen? Sino ang gustong ayusin ang susunod na henerasyon? Sino ang nangangarap na ating susunod na henerasyon ay maging pagpalain ng Panginoon at maging maayos? Alam ko, lahat tayo. Ang sagot dyan, tayong mga magulang muna ang unang intentional na magpaayos sa Panginoon. Balik tayo sa Diyos, mga kapatid. Amen? Amen. Pastor, meron bang sinasabi na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako sa atin kung ba tayo pinagpapala? Meron po. Sabi po sa Deuteronomy 8, verse 18, I the one, your Lord, I give you the power to produce wealth. Pero pag binasa niyo yung bandang huli, ginagawa ko ito, tatagalugin ko na lang po ginagawa ko ito upang tupadin ko ang aking pangako sa iyong mga ninuno. Bakit ganun, mga kapatid?
Because God is a generational God. So, ang bawat mananampalataya at ang bawat tao ay magkaroon ng generational mindset. Hindi ka lang dapat nagpaplano at nabubuhay para sa present time. Mga kapatid, makatch niyo po sana ito sa Espiritu na ang ating pong pagpapagal sa present time is not for our time, but for the time of the next generation. Amen? Amen. Yun po. Sige. Yes, so until we all attain the unity of faith in the fullness of Christ. So yun po yung sinasabi kanina sa first part ng chapter 4 na unity in the Spirit. Tayo po ay palaging magkaisa-isa dahil tayo ay iisang katawan sa ating simbahan. So yun naman pong pangalawang bahagi ng chapter 4 ng Efeso ay from 4:17 up to chapter 6 verse 9 ito, yung topic ng new life. Kung paano po natin isa sa buhay ang ating tinanggap na kaligtasan. Kung paano po natin i-work out yung ating salvation at isa sa buhay ang ating new life in Christ. So yung mga topic po dito sa mga susunod na verses ay yung ano po yung dapat nating mga kaugalian, our attitudes and thoughts, kung paano po ang ating pananalita, our speech, our words. Mababago po lahat yan kasi bagong buhay na. Our temper, our work ethic, our treatment of one another, sexuality. Na, usong-uso yan ngayon, di ba? Makita nyo po ang Bible. Hindi naman nagre-revise edition. Di ba? Ang tagal-tagal-tagal na. Pero very, very relevant pa rin po. Accurate pa rin diba? siya. Use of alcohol, various roles in the home, in the workplace. Diba? Yung mga topics na to ay very relevant. Ang mahalaga po sa central po dito sa mga usapin na ito ay tayo ay manatiling bilang sa ating new life ay ang mahalaga po dito, the flesh is crucified and the Spirit will dominate. Yun po yung common sa kanila. Amen. Bilang mga Gentiles, yung sinasabi pong Gentiles dyan sa Ephesians 4, yun na po yung sinasabi ni Apostol Pablo na sila po yung mga hindi pa po mananampalataya. Pero yung mga tumanggap na sa Panginoong Jesus, tayo naman po, yung tinatawag na bukas na. Amen. Bukas na in the Spirit. Attorney, Daw po. dagdagan, lang natin. Acknowledge lang natin yung ibang pumasok na. Sige po. But before that, sabi ni Pastor Malu Lopez, no, from the Hub of Christ, NAI. Amen. Sabi ni Pastor Malu, amen, Pastor. Urgent talaga na ma-preserve ang next generation. Amen. Amen. And how will we do that? Isa lang po ang unang-unang gagawin, mga kapatid. Not too much in analysis. First thing to do, kung gusto natin ma-preserve ang next generation, balik tayo sa creation. Balik tayo sa Creator. The Creator is the best person to explain to us ano ang dapat gawin ng susunod na generation. What's your purpose? Ulitin ko, kung gusto natin ma-preserve ang next generation is the creation. So, kung may creation, tayong lahat ay creation, balik tayo sa Creator. Sino yun? Ang ating Panginoon. Jesus. Amen? So, ngayon, babanggitin ko lang po. Yan, sila Ate Yogi, nabanggitan natin ito kanina. May nakita po ako dito, no? Yung isa po ay kaklase namin nila Sister Jonalyn. Nasa US to, I believe nurse siya eh. Si Sister Lori Lee Abad. Classmate ha? Praise God. Welcome po kayo Pastor, dito. nakita ko kanina si Ate Levi. Siya yung Bada Mendoza. Oh, okay. Welcome, Ate Levi. Ate Levi. And then si Isa Kaleha. Amen, kapatid. At saka itong ating kasama sa project ng mga livestock, no? Si Ice Nepomuceno from San Pablo, no po. God bless sa inyo dyan. Welcome po. Welcome. Yes. Arnolfo Balaga. Yan. Magandang umaga din po sa inyo. At si Willard. Kanina nakita ko si Willard. Ano po? Willard Obimayan from ano po ito? The Hub of Christ Calamba. Wow. Yan ang ating mga bagong satellite churches ngayon. No? The Hub of Christ Calamba, the Hub of Christ Gentry, and the Hub of Christ Montalban. At ito nga pong biyaya ng Panginoon sa atin sa ating The Hub of Christ Bacoor. Dito po tayo ngayon na
focus po ngayon. Dito po tayo hayo ng ating po mga mahal na pastor. Praise God. Amen. Sige po, tuloy natin ang ating magandang usapan. So, dito na po tayo sa New Life, Pastor. New Life. Yung pangalawang topic. Napakahaba po talaga nito. Pasensya na po kayo. Kaya minamadali ko po si Pastor. Mamadali ko na rin po itong mga... Kasi sayang naman po yung pen-repair ko po. Pinagpuyatan ko po ito. So, meron po ako... Amen. Sa huling bahagi ng Ephesians 4, may 10 punto na bibilisan ko na. Kakaunti naman yung punto mo. Dadagdagan mo pa yun. Kasi yung chapter 5 ang karugtong nun. So, yung 10 punto po, yung attributes of our new life. Amen. So, unang-una po, yung ating new life, ang ating bagong buhay, is learned. Kailangan po talaga natin itong pag-aralan. Amen. Pero paano mo matututunan kung walang magtuturo, Pastor? Amen. Kaya sa verses 21 and 22, 2 beses po sinabi yung word na taught. Tinuro. Everything new has to be learned. Kailangan may magturo at kailangan may mag-aral, may makinig. Kailangan ng tagaturo ng New Believers class at kailangan din namang may makinig. Yun yung sinabi ni Pastor kanina na Romans 10, 9 to 10, di ba? 9 to 10 at 17, 10, 17. Number 2, new life has to break ties with the old life. Iwanan na po natin ang lumang buhay. Hindi pwedeng pabalik-balik ka kasi babaho ka. Ang tawag na, nagcha-cha-cha. Nagcha-cha-cha. Hindi, tsaka yung put on, put off, Pastor. Di ba sabi? Put off the old life and put on the new life. Hindi naman po pwedeng yung suot mo kahapon, hinubad mo kagabi, tapos nagsuot ka ng pantulog, bagong laba. Tapos pagising mo yung suot mo kahapon, susuot mo ulit. Tapos pagtutulog ka na ulit, yung pinantulog mo kagabi, susuot mo na naman. Mabaho ka po. At hindi po maganda yung mabanto. Dagdag news about the new creation and the old creation. The old self and the new self. Ito po. Dagdag nyo po ito. Illustration yun, yung pagdadamit. Illustration yun. Sabi sa Ezekiel, sabi po sa Ezekiel 36:26, sabi sa Ezekiel 36:26, ito ay about your heart. Sabi niya, kukunin ko ang iyong pusong bato. Tayo po ba'y nahihirapan hanggang ngayon? Sa dalahin ng nakaraan? Sa mga sumakit sa atin o ano ba? Gumawa ng kasalanan sa atin at nasaktan tayo? Dala-dala pa rin natin? Abaan pa naman natin. Dalawang oras. Sabi ni Pastor Ray. Si Pastor Ray po ang ating mahal na pastor sa The Hub of Christ Gentry. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Success. Gusto nyo ba? Gusto nyo pa ba? Gusto nyo pa po ba? Ano nga yung sinasabi ko? Ayun, sa Ezekiel. Sa Ezekiel 36:26. Sabi po doon, kukunin ko ang pusong bato. So, yung ating pusong bato, yan yung hindi mapagpatawad, ayaw humingi ng tawad, ayaw umamin, Sabi sa Ezekiel 36:26, kukunin ko yung pusong bato. I will take away your stony heart and I will give you a heart of flesh and a new spirit. Bagong spirito ay isusuot ko sa iyo. A new spirit I will put on to you. Yan po yun, mga kapatid. So, yung mga gusto pa po ng mga pinag-uusapan natin, lagay nyo po dyan sa comment box. Gusto ko pa. Uy, andito po ang aking pinsan from Laguna, Len Arellano, Len Faustino Arellano, Okay, Pastor, number 3 pa lang ako. Sige. So, number 1, new life is learned. Number 2, new life has to break away from the old life. And number 3, your new life begins with renewed minds. So, renew your thoughts, renew your mind. New thoughts, new attitudes. Yun po yung nasa verse 23. Na may kinalaman naman po sa Romans 12:2 para sa mga nagte-take notes dyan. Bakit po mind? Because yung labanan po talaga ay nasa isip natin. Your mind is what stands between your old life and your new life. Kaya mga bumabalik-balik sa old life, dahil sabi niya sa isip niya, okay lang naman yun. Pastor, sa linggo magsisimba naman ako. Monday to Friday. May iba akong pinupuntahan, may iba akong sinisimbahan, di ba? So, mapagpatawad naman ang Diyos, sabi. Parang ganito yan. Parang ganito yan. Hingi lang ako ulit, magre-repent lang ako ulit, okay na yun. Tapos pagdating ng linggo, nag-altar call.
Nag-altar call. Pagdating sa altar call, nilay hands, tumba. Pag-uwi sa bahay, nadaanan ng tropa. Maya-maya, tumba na naman. Yes. Sige. So, Hi kay Nanay Kasing, from Pasig. Sino pa? Ito, si akin pong brother-in-law, Richard Carrasco, Ate Ula, Ate Shoni. Sige po. Gusto nyo pa, ha? Sige, ha? Ang tamaan, wag magalit, ha? Bato-bato sa langit. So, yun nga yung kailangan po talaga natin baguhin ang ating isip. Wag na po natin isipin. Yun po yung tinatawag the na renewing of your mind. Masyado daw po tayong overconfident sa salvation natin. Na sinasabi natin, ligtas naman ako, hindi naman na yun babawiin. Hindi na po talaga babawiin ni Jesus yun. Kasi sabi nga sa kanya ng Ama, the saints are your inheritance. Tayo pong mga ligtas na, tayo po ay pag-aari na ni Kristo. Hindi na po talaga babawiin yun sa atin. Pero wag po tayong overconfident. Anong ibig sabihin ng overconfident? Parang babalik ka lang sa dati mong ginagawa. Dahil alam mo naman na anytime bumalik si Jesus, ay handa ka na rin sumama sa Kanya. Hindi natin lisensya. Hindi yun lisensya para mabuhay sa kasalanan. Don't be. No? Diba? New life na nga eh. New life po. Kaya renew your mind. Sabi ni Pablo, take every thought captive. Take every thought captive and make it obedient to Jesus Christ. Amen. Anong ibig sabihin doon? Kasi nga doon nag-uumpisa ang kasalanan, Pastor. Naisip mo, uy, parang namiss ko yung barkada ko Tapos dumating galing sa abroad. Manglilibre. Blue seal. Manglilibre sa nightclub. Makasama nga. Sabi niya, total ligtas naman ako. Di naman ako. Mga lalaki, ilag! Hindi yan. Wait, tapos hindi na ako nagtawag sa Diyos. Diba? Wag po ganon. Take that thought captive. Yung naisip mo na yan, hulihin mo yan sa isip mo, at itapon mo na yan. Amen. And teach your mind to be obedient to Christ. Because all sins begin in the mind. Sabi nga, sa Romans 12, mga kapatid. Romans 12, verse 2. Do not be conformed to this world. Huwag daw po tayong makiayon sa lakad ng mundo ito. By the renewing of your mind. But be ye transformed by the renewing of... Nandito po kasi yung labanan Alam po ng kalaban yan. Alam niyo po, siguro sa mga future... Yan po yung Romans 12.2. Yan, Romans 12.2. Sa future po, sa mga susunod po na pag-aaral, maiano po natin yun. That part of your soul is the intelligence. Intelligence, emotion, and free will or your freedom to choose. Kailangan nating maintindihan yan bilang tao. Na ang ating pag-iisip ay parte po ng soul ng tao. Okay po? Kaya makikita nyo, ang tao kung saan siya nilalansin ang kalaban, dito at dito, yung emotion. Emotion and yung mind. Yan yung sinasabi ni Pastor Dong na anong mas mahalaga? Ang level of your anointing or depth of your character. Praise God. Para magkaroon ka po ng malalim na karakter, ang kailangan ay renew your mind. Decide with a new attitude because you already have a new life. Amen. Huwag mo aksayahin. Di ba pag meron kang bago, excited kang isuot yung bago mong damit? Susuot mo yung bago mong damit at irarampa mo, di ba? Decide with new attitude, new character. Sabi ni Ate Sally. Ano daw? Kasi sabi ko, mga lalaki, ilag, sabi ni Ate Sally. Hey. Tama! Huwag na po umilag. Very good, sis. Maigi na ang maitama. Kaysa tamaan. Diba? Dapat tama-tama ka para mabago mo mabago mo yung iyong isip. Number 3, parang yung Pastor. Number 4. The new life lives like God in righteousness and holiness. Amen. Napakahalaga po nito. In your new life, ang i-aspire mo na ngayon, ang dream mo ngayon, hindi naman dream, goal mo ngayon, ay maging kagaya ka ni Kristo. Praise God. Amen. Huwag po nating iwasan. Yun nga po yun, magpatama ka na Huwag mo na pong iwasan ang buhay, ang bago mong buhay ay patungo sa pagiging katulad ni Kristo. Christ-likeness. Iba na po ang standard mo ngayon. Hindi na standard ng mundo, hindi na standard ng tao. Standard po talaga ng Diyos. The moral excellence of God towards righteousness and holiness. Yan po talaga yung isang number 4
ng ating new life. Number 5, the new life in verse 25 and 29 of chapter 4 in Ephesians. The new life is about new speech. Sinabi yun dun eh. Kailangan ingatan na po natin yung ating mga pananalita. Huwag na po tayong palamura. Huwag na po tayong palabulyaw. Dapat tayo po mga nanay, ang ating mga shout out ay baguhin na po natin. Kasi po yung ating mga anak, nakatingin din po yan sa atin talaga. Yung mga ibang tao, yung mga kaopisina natin, nakatingin yan sa atin. O, bagong buhay, new life in Christ. O, born again ka. Tapos biglang, kung makabulyaw ka, kung makamura ka, ang lutong-lutong, wagas. Ay ano po naman ang masasabi sa atin nun? Apektado pati simbahan. Di ba nag-church yan? Nadadamay pa yung church. Saan kaya nag-church yan? Ba't ganyan yan? Damay pa yung church. Damay pa pati pangalan ng church. Pastor, baguhin po natin ang ating pananalita. Number 6, the new life does not let anger become sin. Di ba sabi, do not, kanina in-emphasize kayo na habang binabasa ko, di ba? Pastor, huwag tayong, pag kaming dalawa, may kasamaan ng loob. Dapat, huwag tayong matutulog. Yan. Sabi ko sa asawa ko dati, Han, alam mo, pag masama loob mo sa akin, tapos tumahimik ka, tapos natulog ka nang hindi tayo nag-usap, hindi po ako nakakatulog. Kawawa po. Kawawa naman po ako. Talaga, puyatola ko, baby. Puyatola. Talaga, hindi po talaga ako nakakatulog. Do not let the sun go down on your anger. Ibig sabihin lang po nun, may deadline yung anger mo. Kapag nasa new life ka na, hindi na po pinaaabot ng kinabukasan yan. Pag nagalit ka ngayon, i-resolve mo na po yung problema bago ka matulog. That's in verse 20, verse 26. Number 7, the new life is careful not to give Satan any opportunity to enter. So, ibig sabihin, halimbawa ngayon, pag nagagalit ka, tapos naninigaw ka, nambubulyaw ka, pumapasok ang kalaban sa buhay mo na hindi maipakita yung new life mo. Kasi yung new life dapat yan obvious, dapat yan pinapakita kung ano ba nagbago sa'yo. Kasi born again ka na, dapat nagbago na ang pamumuhay mo. So pag hindi ka nagbago, pumapasok si Satanas at yung iyong galit ay nagiging kasalanan. That's in verse 27. Number 8, konti na lang ha. The new life works hard and gives to others instead of taking from others. So nagbago ng buhay mo. Dati, ito yung nagbibigay nasa taas, ito yung nangihingi nasa baba, 'di ba? Yung hingi ng hingi, laging nakasahod, lagi siyang nasa ilalim. Ngayon, new life ka na, punta ka na sa ibabaw, ikaw na ngayon yung nasa taas. Ikaw na yung nagbibigay. Diba sabi ni Lord, gagawin kitang ulo, hindi ka na buntot. Diba? Hindi ka na mangungutang, ikaw na ang magpapautang. Kasi nga, bago na ang buhay mo. The new life works hard. Kailangan ipakita mo na hardworking ka na and gives to others instead of taking from others. Instead na hingi ka ng hingi, ay ikaw na ang magbibigay, palabigay ka na. Dahil habang nagbibigay ka, ang mayaman mong ama, ang iyong ama sa langit, ang magbibigay naman sa'yo, magre-replenish. Number 9, second to the last. Okay. The new life do things that does not do things that would grieve the Holy Spirit. Ito pong verse, Ephesians 4 verse 30 ang nagpapakita na ang Holy Spirit po ay may feelings. Grieve, nalulungkot, umiiyak kapag ikaw ay gumagawa ng kasalanan. Kasi nga pag na-born again po tayo, ang Holy Spirit po ay mag-i-indwell sa ating puso. Amen. So, nandyan po ang Holy Spirit sa puso mo. Kaya, tapos nabubuhay ka sa kasalanan. Kaya sinasabi na, nalulungkot siya. Grieve not the Grieve Spirit. not the Holy Spirit. Amen. Kapag patuloy kang gumagawa ng kasalanan, nagigrieve mo yung Holy Spirit. Kaya, hindi ka answered prayer. Kaya huwag kang magtataka kapag hindi ka answered prayer kasi ginigrieve mo yung Holy Spirit. So you have to have a new life that would glorify and honor the Holy Spirit that is in your heart. So kasi pag nag-glorify mo ang Holy Spirit, napatuwa mo ang banal na Espiritu Santo, open heaven ka. Amen. Yan yung sinasabi. Bagong buhay in the Lord. Last,
Number 10, sa chapter 4 pa lang po yun, ha? So, ng Ephesians 4. The new life replaces bitterness, rage, anger, brawling, Amen. slander. Praise God. Napalitan na po lahat yung mga masasamang pag-uugali ng mabuting pag-uugali. Ano yun? Kindness, compassion, forgiveness towards others. You forgive as Christ has forgiven you. Kung ikaw nga pinatawad sa kasalanan, nilinis na parang puting-puting snow Amen. ng Panginoong Jesus. Ikaw pa ba naman ay hindi matutong magpatawad? Amen. Kikwentahin mo pa magkanong utang sa'yo. Patawarin mo. Huwag mo nang balik-balikan. Kung si Kristo na yung magbabayad ng Well, utang. alam nyo yung isang culture na maganda sa Israel. Isa sa culture ng Israel yan ang tinatawag nilang Jubilee year. Jubilee! Yeah, Jubilee. After 7 years, whatever is your debt or anuman mga, sabihin nating nahiram mo o na, pananagutan mo sa isang tao, isa sa kultura nila na they erase it already after 7 years. Amen. Jubilee year kung tawagin nila sa Israel. Yes. Okay? So ituloy mo, Pastor, ang new life. Okay. Sa chapter 5 na po Okay. tayo ng Epeso. Mahaba pa ang itinira sa akin, 5 minuto. Sabi naman nila, gawin mo daw 2 oras. Amen. Praise God. Pero ito kasing chapter 5 ay summary, no? Napakaganda din ng chapter 5. Walk in love. Ito, tandaan niyo po. No? Walk in love, sabi doon sa verse 2. And walk in love as Christ also has loved us and given Himself for us, an offering and sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Amen. So, walk in love. Kanina nabanggit na po, no? At sabi, walk in light, no? Yan yung transition na sinasabi palagi ngayon, no? Tinuturo ng ating mga mamahal na pastor. Walk in light, meaning, dati kang nasa kadiliman, dati kang problemadong tao, dati kang walang magawa, ang gulo ng pamilya mo. Hindi mo maawat ang sarili mo sa mga bisyo. Ngayon, dahil ikaw ay nasa Panginoon na, tumanggap ka na sa ating Panginoong Jesus, sabi dito, for you were once darkness, but now you are light in the world. Walk as children of light. Walk as children of light. Amen? So, number 11 natin yun, Pastor. Oh, diba? Diba? In the new life, Kaya nga, diba? love like Summary. Jesus. Amen. Number Diba? 11. And then, love like Jesus. all through this, mga kapatid, all through this, no, if you walk in love, walk in light, nakikita mo kasi yung mga dati mong mali at dati mong buhay, mababago. At nung nababago, habang sumusunod ka, anong nabubuo sa'yo? Dahil natututo ka mamili ng tama. Di ba? Sabi niya, ito, naririnig ko to, wala ba kaming karapatan? Di ba? Pero alam niyo po, ang totoong karapatan ay yung karapatan na totoong magpapalaya sa iyo. Pag ang karapatan mong ginagawa, karapatan mong mag-games, karapatan mong maggawa ng kung ano man, magsugal. Pag ang isang karapatan sinasabi mo ay umaalipin sa iyo, hindi karapatan mo. Ha? Sabi, for where is the Holy Spirit, there is freedom. Freedom. Nandun yung totoong kalayaan. At pag ikaw ay patuloy na sumusunod, alam po natin yan. No? Alam natin lahat at napagdaanan po natin na hindi po mahirap iwan ang lumang buhay. Pero sa grasya at biyaya ng Panginoon, tayo nabigyan ng bagong buhay. Amen? Amen. Kaya nga po, dito sa bandang huli, no? Walk in wisdom, walk in love, walk in light, walk in wisdom. Amen. See then that you walk circumspectly, not as fools, but wise. Ano ba ang wise sa perspective ng Panginoon? Circumspectly. Yeah. Redeeming the time because the days are evil. Mamimili ka talaga. Katulad ng binanggit kanina, by the renewing of your mind. Alam mo na, nangyari na sa iya na ang buhay mo mapapahamak pag doon ka pa rin manatili sa dati mong buhay. Pero salamat, may taong naglakas ng loob. May taong nag-share sa'yo ng salita ng Diyos kahit nasa karsada, kahit nasa jeep kayo, kahit nasa bus kayo. Nag-take chance ang isang believer na ito, isang bata na ito, na may pananampalataya ang dala. Katulad ni David. Sabi niya kay Goliath, ang dala mo napakalaking sibat, ang dala ko, pananampalataya ako sa Diyos ko. Pinagpala si David. The same with us.
Dahil ang malalim na kahulugan ng pagmamahal, mga kapatid, ito yung sa bandang huli na ng verse 5. Ito yung pag-isa. Di ba sabi kanina, magpasakop dahil ang lalaki nga, kaya nga ang lalaki, iiwan ang nanay at tatay at sasama ng kanyang asawa. At sila ay magiging isa. Submit to one another. Okay. Alam niyo po ba ang origin yung pagiging isa? Nung si Kristo ipinakita ang kanyang pagmamahal. Diba sabi? Christ loved the church. Kaya mahalin mga lalaki, mahalin natin ating mga asawa katulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Yan yung totoong marriage, mga kapatid. Na huwag natin tatanggalin sa equation ng ating buhay mag-asawa, buhay pamilya. Ang salita ng Diyos, ang Diyos, mga kapatid. Huwag natin pong hayaan kasi pag nawala sa equation ng ating pamilya, ang ating Panginoong Jesus, tandaan niyo mga kapatid, may hold ang enemy sa atin. At gustong-gustong makita ng kalaban na tayo mahina sa pananampalataya. Amen? So, yan po yung ating pong, sabihin natin, summary for this. No? Walk in love, walk in light, Yes. walk in wisdom. Why? Because Christ and the church, this is the true love and true marriage. Hallelujah! Mga kapatid. So, yan po ang salita sa ating umagang ito. Pinagpala po tayo. Ha? At tingnan po natin. Ano po? Pastor, alam mo, ang gusto ko dyan sa Ephesians 5? Yung verse 21. Tignan mo. Ephesians 5. Ephesians 5 verse 21. Sabi, submit to one another. Submit to one another. Submit to one another In the fear of of God. Amen. In the fear of God. Kailangan nyo pong maunawaan. Kailangan natin maunawaan yan, mga... Kasi lahat nakarugtong dyan eh. Yan po yung general verse, tapos yung mga particular Praise verses, yung tungkol sa wife, yung tungkol sa anak, yung tungkol sa asawa. Lahat po yan, ang tema, biblical submission. At ito pa po, mga kapatid, ano po, tip ko sa inyo, tip po namin sa inyo, no? Pag ang pinag-uusapan in the Bible is about the submission of husband and wife, tandaan niyo po ito, huwag niyo pong iahalo. Remember this, huwag niyong iahalo yung rights and democracy na sinasabi ng Hindi yan hierarchy. Guguluhin niya ang pamilya niyo. Tama. Ang Papasok pamilya ang is not a democratic institution. Wow, pastor, totoo! No? Patapos na, may pasabog pa. Hindi po totoo yun, pastor. Totoo yun. Family is not a democratic institution. Family is a theocratic theocratic Overtime institution. na, may pasabog pa. Diba? Ulitin ko po. Family is a theocratic institution. Tayo po'y pinangungunahan at we are under the leadership of the Lord. The system of the Lord, not the system of the world. Tayo po'y nagko-comply sa world. Pero tandaan niyo po, pag pamilya ang usapan, we have to be wise by reading the Bible, knowing the Word of God, listening to the Word of God. Kaya palaging may buntot, pastor yung palaging in the reverence of God, out of the fear of God. Amen. As Jesus loved His church, diba? Sabi sa mga asawa, mahalin nyo ang inyong mga asawang babae kung paano minahal ni Kristo ang simbahan. Amen. As Jesus loved the church, as to the Lord. Sabi po sa Ephesians 6, diba, yung mga anak, love your, honor your parents. Obey your parents. Obey your in parents the Lord. in the Lord, diba? Palaging may karugtong na as Christ is the head of the church. In Amen. the Lord, Amen. diba? Kasi po, sabi din sa Colossus, diba? Do your work as if you're doing it for God and not for men. Amen. Kailangan talaga lagi mong nasa isip. Amen. Lahat ng gagawin mo. Itong asawa ko na to, mahal ko to kasi mahal ako ng Diyos. Amen. Diba? Praise God. Unang nagmahal ang Diyos Diyos sa atin. sa atin. Amen. Para hindi ako mahirapan magpasakop sa asawa ko. Kasi hindi naman talaga ako sa asawa ko nagpapasakop. Sa Diyos. Kasi Diyos ang nagsabi na magpasakop ako sa asawa ko. Yun. Para hindi Spirit. po tayo nahihirapan. Ayan po. Opo. Yun po yung Yung spirit. biblical submission. Yun po yung isang magandang tema din ng Ephesians 5. Amen. Amen! Tama na! Tama na, para masabik naman sila sa susunod. Meron pa pong susunod. Praise God.
Sige po. So, Salamat praise sa God. Diyos. Glory Ang to God. ganda-ganda ng topic na ito. Salamat po sa Ephesians 4. ibinigay sa ating mensahe ng ating Panginoon. So, umagang ito, at sa lahat na nakapakinig, sa lahat po ng kaibigan, sa lahat po ng mga ka-DLS and ka-abangers na po. Bukas po, meron po ulit. Ano po? The same time, 5 to 6 a.m. Let's start the day right so that Amen. we become strong in the Spirit. Amen? Amen. Sige, tayo manalangin. Amen. Sige po, tayo manalangin mga Salamat sa kapatid. Thank you. Oh, hallelujah. 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 Father God, we thank you, Panginoon, Thank you, Holy Spirit. sa umagang ito. Sa iyong- Salamat po sa pagpapalang mensahe na dala mo po sa aming lahat. Sa paggamit mo po sa Salamat po sa paggamit mo sa aming mainam, O Lord. Thank you. Panginoon, we continue to pray for fresh revelations. Lord, sa mga salita na amin pong narinig Yes, at naibahagi, Panginoon, let our spirit catch it, Panginoon. Masalo po namin ito sa aming spirit at malakaran namin ito sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat lugar na aming pupuntahan, sa bawat desisyon na aming gagawin, sa bawat tao na aming kakausapin, Lord. Amen. Kayo po ang pumagitna sa amin. Amen. We claim the victory. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa ilamang pong mataas na papuri, mataas na pagsamba. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Love like Jesus, mga kapatid. We love you. We love you. God bless all.